Tapos pakinggan din natin to. Sa Pilipinas, nagsulputan ng para makakabuti ang mga ayuda program. Ito po yung mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal. Minsan may condition, madalas wala. Nandyan po yung 4Ps, yung Conditional Cash Transfer Program, ang AICS, at ang pinakabago at pinakakontrobersyal, ang AKAP, ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Iba't ibang pangalan pero ano ang kanilang pinagkaiba? Ito lamang AKAP na inuugnay ngayon ng ilang senador sa naudlot na People's Initiative. Nasa 50 to 60 billion pesos po yan na ibibigay dapat sa mga may hirap na hindi pasok sa 4Ps program. 5,000 piso po yan na one-time big time. Panlaban dapat sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga beneficiary dapat ito ang tinatawag na near poor segment o yung nanganganib na masama dun sa tinuturing ng gobyerno na totoong mahirap. Sino bang mahirap? Depende rin kasi kung sino ang iyong tatanungin. Sa tansya kasi ng gobyerno, matatawag ka lamang na mahirap kung kumikita ka ng 12,000 kada buwan pababa para sa pamilya ng 5. Sabihin natin na mag-asawa at 3 anak. Pumapatak yan sa 400 piso kada araw para pa rin sa pamilyang may 5 miyembro. Pasok na po dyan ang lahat ng food at non-food items mula pagkain, damit, kuryente at tubig, upa, pamasahe at edukasyon. Kung labis sa 12,030 per month ang sweldo mo, hindi ka pa maituturing na mahirap. Sa mga kumikita ng higit 12,000 kada buwan, kayo po ang tinatawag na near poor o yung muntik ng matawag na mahirap. Pasok po kayo sa AKAP program. Para naman sa poorest of the poor, nandyan ang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nilunsad noong 2007 panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng 4Ps, maaari lamang mabigyan ng ayuda ang mahihirap na susunod sa mga kondisyong ito. Tiyakin na nag-aaral ang anak sa eskwelahan at dinadala sila sa health centers para mabantayan ang kalusugan. Sa nakaraang 17 taon, lumobo ang 4Ps. Ngayong 2024, ang binadget ng gobyerno para sa 4Ps ay 103 billion pesos. Para po yan sa higit 4 na milyong mga pamilyang Pilipino na So, tumaas. Tumaas ng ilang porsyento. Actually, tumaas ng 1 billion. Mahigit 1 billion yung budget natin for peace from 2023 to 2024. Kala ko ba bumubuti na buhay? Ikahos. Pero hindi lang yan. Meron ding AICS, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations. Ngayong 2024, inaasahang magbibigay ang DSWD ng 35 billion pesos para sa halos 4 na milyong claimants ng AICS. Para po yan sa gamot, pagpapalibing, transportasyon at tulong sa pagkain. At noong nakaraang taon lamang, 18 billion pesos naman ang pinamahagi para sa isa pang programa, ang Targeted Cash Transfer Program. 500 piso kada buwan ng 6 na buwan para po sa higit 2 milyong mga pamilya. Sila ang tinatawag na bottom 50% ng income bracket na hindi naambunan ng 4Ps o ng AKAP. Sa dinami-rami ng mga ayuda programs ng gobyerno, marami tuloy ang nagtatanong, talaga bang bubuti ang kalagayan ng pamilyang Pilipino? So, same, the question is, bumubuti ba talaga ang kalagayan ng Pilipino dahil dito sa mga ayuda programs na ito? Because nakita naman natin kanina doon sa graph, instead of bumaba, mas tumaas pa. Therefore, mas maraming naiinggit. Teka, ako nagtatrabaho ako Tapos, yung kapitbahay ko, pabidyoki-budyoki Kapitbahay ko, lagi may inuman. Sa tuwing dumadaan ako, pinatatagay ako Di ba member ng 4Ps yan? Ay, mas masarap pa buhay nung walang trabaho. Kasi walang trabaho, hindi kailangan makipag-ratratan sa traffic sa araw-araw, makipagsiksikan sa MRT, umakyat ng pagkataas-taas na hagdan dyan sa carousel para na makapasok sa trabaho. Tapos pagdating ng sweldo ko, mapupunta lang sa lahat ng bills. Pagdating ko sa bahay, yung kapitbahay ko, lasing na. Yung kapitbahay ko, ang sarap ng ulam, amoy longganisa. Tapos yung sa akin, walang natira sa kita ko. Hindi ko alam kung may pamasahe pa ako sa susunod na linggo. Yun.